Okay, let's start. Kailangan natin ng basic structure. Ayan, so ngayon, una natin gawin, gawa muna tayo ng H1 for the title. So, example ng title natin ay, yun as example natin last time. So, student registration form. And then, mag-create tayo ng container. So, hindi ko nagisama sa container yung title natin. So, ang i-enclose lang natin ng div is yung ating form. So, next is create tayo ng form. And then, sa form, gagawa tayo ng table. Yan. So, yan yung magyayari dun sa ating form ngayon. So, sa table, kailangan natin syempre ng tr. So, yun yung ating table row. And then, sa tr natin, gagawa tayo syempre ng tb. So, ang una natin gagawin is yung label. For example, ang kukunin natin dun sa student is yung kanyang name. So, name. And then, create tayo ng another tb for the input. Ayan. So, ang input natin is text. So, nagkaroon siya ng text box. Next, create na naman tayo ng another tr or yung ating row, and then another td. Then ang next natin dito is yung father's name, so label fname or yung ating father's name. Yan. So din sa baba ulit, gawa ulit ng another td, and then input naman dito. So input text, so meron na tayong dalawa. Then another tr. So itaasan natin ng konti para mas makikita natin yung nagiging output natin. So ayan. Then td. So yung td natin, mother's name naman. So label. So mname or mname or mother's name. So mother's name colon. Then another td for the input. So input text. So wala tayong lalagay dyan, yan lang. Then next is telephone number. So ang gagawin natin is another tr, then td, then label. Oops. Then label natin is phone or phone number, and colon. Then another td for the input. So sa telephone number, so lalagay nyo natin dyan is hindi pala number, is tel. So input type tel or telephone number. Then, pwede kayo maglagay ng value if anong format yung gusto nyong masunod. So, ang value natin is, for example, 0921 888 dash 123. So, kanyang format daw yung hinihingi nyo. Then, let's put required. Okay. So, para required na lagyan ng name. So, hindi siya magsasubmit if hindi ka maglalagay ng or hindi mo fill upan yung mga yan. So, para mag-continue siya, kailangan kompleto may sagot bago ka mag-submit. Okay, next is another tr. Then, td, email. So, label, email. So, email address. Next is another td for the input. So, type is email. Then, if you want to put a value para madali nyo sundan, so email
at bawa yahoo.com. Example lang. Next is tr, another td. So ang next natin dito ay after ng email is yung ating gender. So label, then gender. Yan, and then another td. Input. Dito magre-radio button tayo since may pagpipilian tayo. Then magli-label ulit tayo. Then ito yung ating mail. Sorry, litan lang natin yung 4. Then dito capital letter ng mail. Ayan, so input, radio, label, mail. So nakikita nyo na yung nangyayari. Then kailangan dyan sa mismong input mo meron kang name. Bakit kailangan ng name? Kailangan pare-pareho sila na gender para pag kinlik mo hindi hindi naiiwan yung parang kumbaga lumilipat-lipat lang yung pagpipilian. Sige, mamaya makikita ninyo yung sinasabi ko. Hirap explain. So another input, then radio, then another label for female, then baba ulit natin another input, radio, then another label for other. Ayan, so kapag wala kasing nakalagay na name or hindi mo siya ginroup, mangyayari dyan, kinamuha o nalalagyan siya ng napipindot siya parehas, so hindi siya lumilipat. So para mangyari yon, so lagyan mo siya ng name or para ipare-parehas mo yung name niya, parang i-group mo siya. So dun yun sa every input, hanapin mo yung mga input, nadagdagan mo siya ng name. So ayan, pansinin mo lumilipat na yung button, yung pinaka bilog. Diba? So next, another tr, then td. So ang susunod natin gagawin ay yung date of birth. So label, DOB. So date of birth, kailan ka pinanganak, colon, then input. Yan, so ayan, nagulo tayo, medyo nagulo siya. Sorry, kaya siya nagulo. Na pinagsama ko pala yung input and yung td. Pinagsama ko siya sa isang td, so kailangan natin mag-create ng another td and then input. Yan, so since ang kailangan natin ay number, so kailangan natin yan number. So yung number natin, lagyan natin ng minimum and maximum. So ang una daw na hihingin ay date muna, so from 1. Then ang max number natin ay 31, since yun lang yung araw sa isang buwan. I mean, yun lang yung bilang ng araw sa isang buwan. Pin maximum na is 31. So pag tinapat mo, yan, nakapansin nyo, 1, 2, 3, 1. Diba? So yun yung pwede natin makitang value na naman pinanganak ng January 0 o so January 1 or kung anumang month yun. Then next, another input ulit. Doon din sa loob ng TD na yun. So ang gagawin nyo pa rin is number. Pas madali kasi ito eh. Hindi na tayo maglalagay ng parang drop down na every month pagpipilian. So ang gawin na lang natin is number na lang. So minimum of 1 and maximum of 12, since hanggang 12 months lang naman tayo per year. Then another input for the year. So number, then we will put minimum and maximum again. So for example, 1980 is the minimum, or gawin natin 1900s. Kasi ang tagal niyan eh, parang, pero anyway, pwede na rin. So maximum of 2021. So yung mga pinanganak ng 2021. Okay, so input number minimum 1900s,
Kung mapapansin nyo, halos dikit-dikit siya, no? Walang spaces. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng label sa loob para magkaroon ng space. Or pwede rin na space lang dun sa in-between nung tulad nito may space siya, diba? So, pag tinanggal mo, didikit siya. So, pwede yan. Or another one dito. So, maghihiwalay siya. Pero mas maganda yan kung lagyan natin siya ng pwede natin siya lagyan ng span. Then, lagyan natin ng yan, ng dash. So, lagyan mo ng space dito and then space dito. Yan. So, pwede yun. Then, another one here. Oh, yes. Pwede tayo dito malagyan ng span. Then, yan. Tapos, lagyan mo lang ng space sa kanan at sa kaliwa. Ayun na siya. So, dito sa dulong-dulo. So, since yung ating minimum maximum is 1900s hanggang 2021. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ang format sa dulo kung ano yung ilalagay talaga nila doon. So, gagawin natin span. So, pwede tayo maglagay ng yan. Or pwedeng label, depende sa inyo. So, date, then month, then year. Ayan. So, ayan na yung magiging format nila na susundan doon sa bawat inputs. So, next. Another one. Gawa tayo ng TR, then TD. Delete. So, next natin ay yung ating address. So, yan ako kagad. So, ang gagawin natin sa address, ganun pa rin naman yun. So, label, and then address. So, pwede dito ganun din. Address na lang para tayo mahirapan. Then, colon. Then, dyan, gagawa tayo ng another input. Medyo magkakamali tayo kasi wala tayong TD na nilagay. So, TD. Then, input. Input. Ayan. So, text na lang din yung gawin natin. Yun nga lang, medyo maigsi yung yung ating input box. So, gawin natin lang, habaan natin siya. So, size. For example, ang size natin kaya natin 100. Oh, sobrang laki. So, mga 50. Malaki pa rin. So, mga 40 lang. Tansya-tansya lang. So, ayan. So, 40. And then, lagyan nyo siya ng format kung ano yung gusto nyo format. For example, number or house number. So, value. House number. Then, lagyan natin ng street. Stress. Ba't ba stress? Street. Then, barangay. BRGY na lang, no? Para madali. Then, municipality. And then, yung last is yung ating city or province. City slash, hindi pala, slash province. Then, if hindi magkasya, i-move nyo na lang ng mga 243 or so, sobra pa nga. So, 42 is okay na. 41. Yan, para hindi. So, lagyan natin letter H ng house. Para magandang there you go. Medyo okay na siya. Next. So, another TR. So, ang gagawin natin is drop down naman. If kukunin natin yung blood type, so, label pa rin. Then, B type or blood type. So, blood type. Then, another TD. Then, dito sa TD na ito, lalagyan natin is input. Sorry. Hindi pala siya, since, drop down yung gagawin natin. So, ang gagawin natin dito is, naglalagay tayo ng select option, no? So, name, ID. So, pwede natin hindi mo nalagyan yan. Then, sa loob ng ating select, ito tayo gagawa ng option. So, ano ba yung mga option natin? And then, value. Example, blood type is A. So, we will just copy this one para mas madali. Then, B.
copy paste para madali. AB, parang abnormal lang Then paste, AB negative, AB positive, so positive muna. Then ito is AB negative. Ko kabisado yung mga blood type, so example lang naman to. Then type O, yan. So yan, gusto mo lagay mo type kita, yan. So meron na tayong hindi ko alam kung kompleto na to, pero example lang naman to para lang makita nyo. Yan, so meron tayong pag drop down dito na mga blood type, so pipili lang sila ng isa, yung pwedeng dalawa. Okay, so next, another TR or row, then TD. Na next natin ay track. So ano yung mga track na pwedeng piliin sa senior high school? So label, ano ba nangyari? So label, so track, ano ba? Ayan, track. Then another TD for input. So sa input natin, radio, then label, kung ano yung katabi niya, no? So for TVL, so TVL, then another input. So actually pwede natin itong kopyahin na lang itong input na to, and then itong hanggang label na yan. So copy, baba na nga natin to para hindi nakakalito. Paste, balik natin konti, yan. So input radio, and then TVL, nasunod natin sa TVL, ano ba yan? Dali Ayun, so academic, oops, ano ba? Nagbubura ka, academic. So papalitan nyo rin TVL ng academic. Tingnan natin ito ng ulit na para hindi nakalito. Then next, paste ulit. So sunod natin sports, and yung last is arts. So sports, dilitan lang natin yan para madaling malaman kung ano yun. Then last is arts. Sorry. So arts, so ayan, kompleto na. So TVL, academic, sports, and arts. So tingnan natin, click. So ayan na naman yung problema natin. So need natin malagyan ng name. So lagyan natin name track. Then copy nyo to sa lahat ng input ninyo. Control C, paste, Okay, so try natin. Okay, tapos na. Next, dali titignan effective yung ano ko Next is course. Yun pala, kalimutan ko. So yung course natin, ganun pa rin, magle-label tayo rito. So label natin for the course, syempre course, of course. So course, and then lagay tayo ng another TD. So same lang din yun. So kung ano yung ginawa nyo dito sa track, so same as with track yung gagawin natin. Parang pwede nga natin ito i-copy paste dito, pero wag na. So ang gawin natin ay maglagay ulit tayo ng input. So radio, then label. So ang label nating una ay bawat .net. Copy na lang natin ito. Then diba, mas mabilis lang mamatay. So label, next natin ay C++. Then another label, Java.
label ulit, AI or artificial intelligence. AI. Oops, so nangyayari pala, hindi tayo nakakapaglagay ng input. Sorry naman. So copy na lang natin itong input. Input, paste. Hindi ko pala nalagyan ng input yung bawat ano. So dito maglalagay din tayo ng another input. Then yung ating AI, yun pala yung nakalimutan ko. So input, label, input, label, input, label. So ngayon kailangan natin ulit ng another input. So input natin ay radio pa rin. Then another label. So ang uli natin ay dalawa pa pala. So machine learning. ML na lang. Mobile Legends. Hindi. Machine learning. So parang AI din yan eh. Meron sa AI. And then yung last is robotics. So input, radio. Then last is label, robotics. Okay, we're done. Ay, medyo malapad lang siya. Yan, kasi nakano to nag-zoom. Kaya parang ang laki-laki. So parang nasisira siya. Pero actually maliit lang yan eh. So pag tinignan nyo yung maliit, ayan siya. Ganyan lang siya. Yung parang natural na ano, na itsura niya sa laptop. Pero hindi nyo kasi makikita yung code kung masyado kung liliitan. Okay, next natin. Next natin ay yung ating photo. For example, iniwan tayo ng photo. So TR, so TD. Next is mag-input tayo. Magle-label muna pala tayo para alam natin yung lalagay natin dyan. So label natin is photo. Okay, so another TD. Then input. So input type is file. Yan, so file, choose file. So pipili ka daw ng file. And then dun sa lower part, ang gagawin na lang natin dun is lalagyan na tayo ng submit and reset. Yan, so depende sa inyo kung gusto nyo nasa loob siya ng table or hindi. Kung saan kayo mas madadalian. Yan, so pwede naman natin siya ilagay sa loob ng table. So maglagay tayo ng another TR dito. Then TD, na maglagay tayo ng input, then submit. Then pagsamahin na natin siya, no? So input para magkatabi, then reset. Okay, so yun na siya. Then ngayon, ba't siya magkasama? So kasi isang TD lang yan, pero itong mga nasa una puro dalawang TD. So ang gagawin nyo dyan is call span to nyo para magsama sila yung TD dito sa ilalim. So call span to. Yan, so magkasama na yung TD sa ilalim, and then pwede nyo itong TD na to, lagyan natin ang ID. So ID natin siya as submit and reset or SR. So mamaya pag sinet natin yung design, lalagay natin yan dito sa gitna para medyo maganda. So tapos na tayo, medyo pangit nga lang tignan. Ang gagawin natin dyan is lalagyan natin ng konting forma para medyo gumanda siya. Okay, so ang head natin, dun tayo sa ating head, sa style. Lalagyan na natin siya ng style. So una natin gawin, i-center muna natin. So or mag-back sizing tayo baka kasi mamaya. So back sizing, alam niyo naman na to, para pag nagpapadding tayo sa loob na pupunta, no, hindi sa labas. Then yung body, palitan na natin ng background color. Background color. So hanap tayo ng medyo, gusto ko parang blue na. Tingnan natin to. Babaguhin natin yan, kaya mag-alala. Yan, okay na ako dyan sa ganyang kulay. And then punta tayo doon sa div natin. So since yung div natin naka-ID siya na container, so hashtag container. And then i-center natin siya. So margin 0 auto. And then yung container natin ay siguro width niya ay
tingnan natin mga 80% lang nung total capacity, total so mga 80%. And then yung H1 natin which is yung title ay nasa gilid, so center na lang natin yan. So H1, nag-iisang H1 lang naman yan, so pwede natin gawin yan. So text align, center, so ang center na siya. And then gusto mo lagyan ng design, for example gusto mo lagyan ng border, so border for example 5px double iyo. Then if masyadong dikit, lagyan mo ng padding, so padding yan sa entire tawag dito sa top, bottom, right, and left. So magkakaroon siya ng parang space in between dun sa lines and doon sa mismong text. So gawin natin mga 10px. Yan, so medyo maganda na siyang tignan. And then napansin ko yung ating form, pwede natin lagyan background yung mismong form. So ito yung form natin, so nag-iisa lang naman yung form, so lagyan mo dito form, tapos may letter P dito. So lagyan natin siya ng background color, ano naman to, depende sa preference nyo kung anong gusto nyong design. So gusto ko medyo ganyan yung kulay, pero babaguhin natin medyo patay ng konti. Yan. Yan, so ang text color natin depende sa inyo. So color, gusto mong kulay ay yan, para medyo mag-lighten siya, kita siya. And then pansinin niyo dikit na dikit dito yung ating name sa gilid. So magpa-padding tayo dyan, padding. So mga 5px lang, try natin. Okay, so medyo pumapangit na siya. Ayan, medyo ganyan lang dapat. So yung size niya is mga ganito. Ayan, so nagpadding tayo ng 5 pero tingin ko kulang, so mga 10px para medyo gumanda siya. Ayan, okay na, no? So medyo okay na. And then itong bawat TD na to, TD2 di ba? TR, TD, TD. So yung gawin nyo dyan, lahat ng TD lakihan nyo yung height para maghiwa-hiwala yan. So punta tayo dito, lagyan natin ng TD. So yung TD natin, kumbaga hindi lang natin nakikita yung table dito, pero kumbaga hindi lang natin nilagyan ng border. Pero gagawin natin, maglalagay tayo ng height ng TD. So tatry natin mga 20px. Hindi natin naramdaman na naghiwalay. So mga 50px. Oops, sobrang laki. So 30px. Yan, medyo okay na, naghiwalay naman. So para hindi masyadong dikit-dikit yung ating mga input. Yan, so medyo hiwalay na siya, no? And then nakikita nyo to nasa gilid sa meet and reset. So gawin natin yan, gitna natin. So ano yung ID nun? So dun sa pinakababa, nilagyan natin yan ng ID. So ang ID ng SR natin or submit and reset is SR. So naka-ID, so ang gagamitin nyo pag ID ay hashtag SR, capital letter yung ginamit ko. So text align, magte-take effect naman yan. Yan, so center. Yun. So pwede rin yung SR, ibaba nyo pa ng konti, depende sa gusto ninyo. So if gusto nyo maglagay ng margin top, hindi ko alam kung mag-take effect, sana mag-take effect sa mga 5px, 10px, o hindi, 20px, o ayaw. So lagyan na lang natin siya ng padding, lagyan na lang natin siya ng height, or i-adjust natin yung height ng iba, kasi yung height natin sa TD kanina is, ilan ba yung height natin sa TD? So ang height natin sa TD ay ito, sa 30px. So lakayan natin yun ng mga 35px. Yun, bumaba siya sa mga 40px. Pwede na siguro yun. Oops. Yan, so bumaba na siya para hindi naman masyadong dikit. Yan, so medyo nakikita na natin yung itsura ng ating form. Then gusto kong gawin dito masyado, lagyan natin siya ng shadow. So itong mismong form lalagyan natin ng shadow para medyo magandang tignan. Actually CSS na to, ginagawa ko lang to para lang makita niyo yung pwede nyo magawa sa ating registration form. So punta tayo dun sa ating form, hindi ko na makita ito. So lagyan natin box shadow. So gawin natin mga 10px.
then 5px. Sorry, dun siya pumunta sa kanan, so gusto ko sa kaliwa siya. So kung gusto nyo papuntahin sa kaliwa, depende sa value na gusto nyo ilagay, no? So akong gagawin ko dyan is negative para mapunta siya sa kaliwa. Then kaliwa taas, negative yan. So para lang kayong yan, diba? So meron na siya shadow, pero yung color, parang color ng shadow parang ang tawag dito, parang hindi ayos. So ang gawin natin, bigay tayo ng magandang kulay. So magagay muna tayo dito ng red, pero babaguhin natin yan, kaya magalala, para lang lumabas to. Pinalalabas lang natin yung clickable na so green siya, so parang blue. Ay hindi, dapat yung medyo kita yan. So okay na ako dyan para medyo hawig dun sa background. Yan, so medyo matatalim pa rin yung sides nya. Pwede nyo gawin yan border radius para medyo gumanda yung mga sides, parang ang talim kasi tignan, no? Then pwede nyo rin lagyan ng border yung form. So ulitan natin ng konti. Yan, so nakikita natin yung buo. So dito sa ating form, lagyan natin siya ng border radius. Nakikita ko dito, try natin 10px. So ito, lahat meron. So pwede yan, 10px, 0, 10px. Tingnan nyo kung saan siya magkakaroon. So pwede nyo paglaruan yan. So ibig sabihin, top right, top left, tsaka bottom right. So kung gusto nyo pang medyo kurbada pa siya, taasan nyo. Pero kung gusto nyo lahat ng sides, isang value lang ilalagay nyan. Yan, kung lahat ng sides gusto nyo naka-bend or naka-tawag doon, parang curve. So kung gusto nyo pang laki, depende sa inyo. 30px or dito 30px. Wala namang problema. Ayan. And then yung student registration form, pwede nyo din lagyan ng background dyan. So ang H1 yan eh. So yung H1 nyo, pwede nyo lagyan ng background color. Gusto nyo standout siya, di ba? Ang pangit. So bagay natin yan, kaya magalala. So dito tayo sa medyo light. Yan. Then yung color ng text, kayo nang bahala dun. So color, for example, width. Yan. Gusto nyo lang. And then yung form, pwede nyo rin lagyan ng background. Ay, ng border, sorry. Background ulit. So for example, 1px. Kung gusto nyo lang lagyan, dito sa pilitan, border form, parang wala yata lumabas. Wait nga. Oh, hindi rin take effect. Wala nakalagay na solid. Ayan. So kinuha niya lang yung yung kulay nung nasa taas para pareha sila. Yun. Then yung H1 natin, gusto ko lagyan natin ng border radius yan. Border radius. So, ang border radius natin dito, for example, same na, ipares kaya natin sa or buong top lang. O, pwede rin, lahat ng top. So, px, 10px. Then, 0, 0, then 10px. Oh, mali. 0. Dito siguro yun. Tsatsambahan lang natin yan. Ayun. So, maliit yung 10px. Gawin natin 40px. Wow, pangit na. Diba 400px? Ito, tsamba-tsamba na lang tayo rito. Diba, sagwa. Pangit. So, 10 okay na yun. Para lang hindi pangatignan yung Pero I think, lahat na lang. Yan. So, para lang hindi masakit sa mata. Parang ang talim kasi. So, yun. So, para medyo madaling mabasa. And then, itong mga input box natin, ang tatalim din eh. Yung gilid, box na box ang dating. Parang, baguhin natin yan para medyo maganda.
So, ang gagawin natin dyan, ano ba to? Input. So, wala namang kaparehas yan. So, input. I mean, wala naman mangyayari pag lalagyan mo lang naman ng border radius yan. So, gawin natin mga 5px lang. Ayan, para medyo hindi naman matalim tignan. So, diba? Minimum maximum tayo dito. Pero pwede naman yan. 2021. Oops. 2020. Hindi ako nakaka-unlock. Wait lang. 2020. So, kung tamad kang magpipindot dun, pwede namang type nyo na lang. So, okay na tayo, no? Oh! May problema tayo rito sa machine learning. Nakiklik lahat. So, kailangan natin balikan yan. Hindi yan naka-name. Okay. So, ito. Wala siyang name. So, ang gagawin natin dito ay yun ba to? Course, no? So, name course. Yan. So, copy-paste na lang to sa lahat. Ctrl-C. So, lahat ng input hanapin nyo. Ctrl-V. 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 Ayun. So, try natin. 1, 2. Oh! Bakit ganun pa rin? So, input. Okay. So, name course. Input. Okay, ito. V. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. File. Choose file. Yan. So, nakakapili ng file. Then, itong submit and reset. Medyo, palit natin kulay, no? Dalang trip lang. So, tingnan natin. Ako ba nilagay yun? Ito yun eh. So, sila eh. Ito, lagyan natin to ng ID. Itong input. Sample. Itong reset. So, reset. RST na lang. RST. ID. Then ito, saan yun ito? I-ID natin to ng sample ID natin siya ng submit. Sub and RST. So, dun sa taas, lagyan natin ng background color para medyo maganda. So, hashtag sub. Then, lagyan natin ng background color. Wala pa tong mga hover pero lulupit na nito. Yan. Baguhin natin medyo dark. Then, yung natin, hashtag RST. So, background color. Hindi ko alam kung maganda yung kulay ko. Bahala lang kayong mag-judge. So, reset. Medyo hide naman. Baguhin natin. Konti pa. Dito tayo sa may banda. Baguhin natin yung reset. Sorry. Okay na. Okay na siguro yan. So, yan yung design natin for our form. So, basic. Medyo mahaba yung code ko kaysa sa mga code na pinasa nyo sa LMS kasi nga ito ay may design. Pero yung pinasa nyo kasi diba sabi ko kahit nagawa nyo lang okay na. So okay na siya, maganda sa paningin ko, ayaw ko sa paningin ng iba. So ayan, pero medyo may dating na siya. Okay, so pwede na tayo mag-fill up dito. Ayan. Pero yun, pwede po nating baguhin yan eh, depende sa gusto ninyo, no? Parang dinesign lang natin kung ano yung pwedeng maging itsura ng ating registration form. So, yun lang. Bye-bye and thank you. God bless everyone.